Hello, STEM students, and welcome back. This time, we're going to discuss part 3 of electric potential. Last time, for part 1 and part 2, we've already discussed electric potential and electric potential difference naman for part 2. And then this time, we're going to discuss electric potential energy. So kung hindi nyo pa alam, there are three categories for potential energy. First one would be the gravitational potential energy, which is due to the position of the object relative to the Earth or the center of the Earth. Tapos naman yung isa is yung elastic potential energy na hindi na natin na-discuss kasi kulang yung time for first quarter, but that is because of energy that is stored because of the position of an object relative to a specific equilibrium position, and it is affected by elasticity. Tapos naman yung last is ito, yung for general physics 2, which is electric potential energy, which is the energy of or stored energy of a charged particle because of its position relative to another charged particle. So again, electrical potential energy rather is a energy stored due to the position of an electric charge relative to another charge, and pwede ring relative to the ground or relative to infinity. So yon. Laging kapag potential energy, stored energy siya, tapos yung energy na na-store na yun, it's because of position relative to something. The symbol we're going to use here is the same as the symbol used in your book, that's delta PE. However, kasi pareho yan ng minsan sa ibang libro, pare-pareho yung gravitational potential energy and stuff. So usually sa ibang libro, potential energy is represented by capital letter U. Tapos nag-iiba-iba yung subscript niya. For example, for gravitational potential energy, siya ay U sub G. Ayan. Tapos sa elastic potential energy naman, minsan U sub K for some reason. Okay, and then kapag naman electric potential energy, usually U sub E. So naiiba-iba lang yung subscript. Ito yung ibang ways of representing potential energy. Specifically, itong electrical potential energy, ang subscript niya ay letter E for electric. Okay? The standard unit, kahit anong klase pang energy, yan, laging joule ang standard unit. And then, it's a scalar quantity because, again, kahit anong klaseng energy pa yan, energy will always be scalar. Now, the simplest expression of electric potential energy, especially if it's just due to a charge or one charge lang siya, it's delta PE is equal to Q over Q na malaki times Q na maliit all over R, which is read as delta PE is equal to Coulomb's constant times point charge times test charge all over the distance between the point charge and the test charge. So again, ayan, kada equation natin, define natin bawat variable. The delta PE is the electric potential energy at a specific point in joules, and then K will always be the Coulomb's constant. Capital letter Q stands for the point charge or source charge expressed in coulombs, and then the lowercase letter q stands for the test charge or the unit positive charge, also in coulombs, and then R is the distance from the point charge to the test charge, and it has the standard unit of meters. Now, aside from, parang katulad lang din ng anong tawag dyan, ng electric potential, di ba? Pwedeng maraming charges tapos nag-exert ng individual
potentials yung charges na yon sa isang point. Dito naman for electric potential energy, pwedeng hindi lang isang charge yung cause or yung nagko-contain, nag-i-store nung potential energy. Pwedeng system of charges. So here's the figure showing us a system of charges. We have Q1 sa pinakataas, tapos followed by Q2, and then followed by Q3. Okay? So, here, dahil marami na tayong charges, magkakaroon na tayo ng sigma EPE. Okay? What does the sigma represent? It's for the total. Okay? So, yung sigma EPE, ito, that stands for the total electric potential energy when there are 3 charges. Ililimit lang natin sa 3 charges, no? Kasi masyado ng marami kapag dinagdagan pa natin, no? Ayan. So here, we have K, Q1, Q2, all over R1, 2, etc. Ayan. So, paano na-come up yung equation na yan, no? I-define ko lang muna yung mga variables natin. Ayan. So, yung, again, sigma EPE is the total electric potential energy in joules. K, still Coulomb's constant. Tapos, notice na yung ating charges, magkaka-pair sila. Q sub x over I times Q sub y. Yung x and y dyan ay numbers pertaining to paired point charges. Tapos yung rxy naman, yung xy dito, numbers din yan. Notice na iiba-iba yung numbers, depende sa magkaka-pair. It's the distance between paired point charges in meters. So again, yung tanong ko kanina, paano natin sila pag-prepare-in? Mag-prepare ka lang kung sino yung nag-i-interact, no? So halimbawa ito, si Q1, pwede ba siyang mag-interact kay Q2? Yes, there is a way for Q1 to interact with Q2. So isang pair na yon. And then next, si Q1, pwede rin ba siyang mag-interact kay Q3? Yes, so pangalawang pair na yon, Q1 tsaka Q3. Tapos yung pangatlong pair naman natin ay Q2 tsaka Q3. So basically, we're just going to pair up the charges in such a way that they can be, we can exhaust all possible pairing. So kung may pang-apat dyan, ang dami ng susunod dito. Kasi ipipair mo halimbawa yung 1, kung apat no, ipipair mo yung 1 sa 2, sa 3, sa 4. Okay? Tapos ipipair mo yung 3 sa mga possible pa niya na pwedeng pag-pairan. Okay? So, hindi na siya pwedeng maulit. Halimbawa, K, Q2, Q1. Pag nag-pair na yung dalawang charges, hindi mo na siya pwedeng ulitin. Sige, para mas maliwanag, i-drawing natin. No? So, halimbawa, pa-square yung shape natin. Tapos, meron tayong Q1 dito. Tapos, meron tayong Q2 rito. Tapos, dito naman ay Q3. Tapos dito naman ay Q4. So ano-ano yung mga possible pairings natin? Unahin natin yung sa Q1. Pwede siyang i-pair sa Q2. Ayan, so may isa na tayong pair. Tapos, pwede mo rin siyang i-pair sa Q3. At pwede rin natin siyang i-pair sa Q4. Ayan. Next naman, ayan, i-separate ko lang para malinaw, yung Q2. Since may pair na tayo na Q1, Q2, hindi na natin isasama dito yung Q2, Q1. So, doon na tayo, mag-move na tayo sa next, which is yung Q3. So, yan, next na pair natin. Tapos, next naman, pwede pa natin siyang i-pair sa Q4. Ayan. So, Q2, Q4. Okay? So next, dito naman tayo sa Q3. Since may Q1, Q3 na, hindi na natin i-prepare yung Q3, Q1. Kasi pareho na lang din yon. So saan natin, tapos meron na rin Q2, Q3, so hindi na rin pwede yung Q3, Q2. Yung babaliktarin mo lang yung number. So pwede na lang natin siyang i-pair sa Q4. Ayan. Okay? Tapos, next naman yung Q4. Hanapin naman natin kung meron pa siyang pwedeng maging partner, no? Okay?
So since may Q1, Q4 na, hindi na pwede yung Q4, Q1. So X na yon. How about Q2, Q4? So meron ka na rin, how about Q4, Q2? Hindi na rin pwede kasi meron ka ng Q2, Q4. Diba? Pareho lang yon. Next naman, Q4, Q3, hindi na rin pwede kasi meron ka ng Q3, Q4. Yan. So wala na to. Eto na lahat. Meron kang 6. So hanggang 6 yung ipa-plus mo dito, sobrang haba nun, di ba? Kaya hanggang 3 lang tayo no, para hindi ganun ka haba. Okay? And then yung R, tandaan mo, kung ano yung numbers nitong mga to, yun din dapat yung numbers na makikita sa R natin. Okay? Ayan. So let's have the sample problem now, which can be found as an exercise on page 40 of your textbook. It says here 3-point charges 10 coulomb, negative 20 coulomb, and negative 50 coulomb are at the 3 consecutive corners of a square 10 centimeters on a side. What is the potential energy of the system? Kapag tinanong na what is the potential energy of the system, tapos tatlo yung charges, automatic, hindi lang to single charge. So, gagawin natin yung previous na pinakita sa previous slide. Okay? Pero first, dahil wala tong illustration, gagawa tayo ng sarili nating illustration. Pag tinignan nyo sa libro nyo, wala tong illustration, no? Ayan. So, paano natin gagawin yung illustration? Ito yung convention natin, no? Para hindi tayo malito, tapos para pare-pareho tayo ng illustration kahit walang illustration na binigay yung problem. So, yung unang mababanggit na charge, yun yung charge 1 natin, Q1. Yung pangalawa will be Q2 at yung pangatlo will be Q3. So dito sabi, i-arrange daw siya sa 3 consecutive corners of the square. So kung kanina, dun sa linear, nag-start tayo sa, dun sa nakaraan palang sa part 2, nag-start tayo sa kaliwa, papuntang kanan, ganun din ang gagawin natin dito. Magsisimula tayo sa corner ng square na nasa kanan, nasa kaliwa pala, nasa leftmost. Tapos isusunod natin yung corner na consecutive daw kasi, so dapat sunod-sunod, no? Susunod natin yung corner na nasa right side. Tapos, movement natin would be clockwise. Okay, so clockwise to, di ba? So, ganyan. So, next naman yung sa baba, Q3. So, kung 4 yan, syempre, iwasan na natin yung 4, no? Pero kung 4, if ever, meron nandito yung Q4 natin. Convention lang to, ha? So, depende to sa libro o kaya depende to sa professor. Kaya most of the time, pag college, may diagram kapag ganitong mga problems, no? Pag walang mga diagram, kailangan mag-come up yung class with a specific convention or agreed upon by the class. Dahil pala desisyon ng teacher nyo, ako na magdidesisyon, no? Ayan. So, ayan, 10 centimeter lang daw kada side. Tapos itong diagonal, you will be needing that as the distance between Q1 and Q3, sinolve siya. So, paano? Proceed tayo sa given. So Q1 will be positive 10C or 10 coulomb, Q2 is negative 20 coulomb, and then Q3 is negative 50 coulomb. Okay, huwag niyo lang i-mind yung ridiculously large amount of charge na to, no? Masyadong malaki to eh. Ayan. So si R12, that's the distance between Q1 and Q2. Ito yon, R12. Ayan. 10 centimeter daw siya. Pero again, i-convert natin lagi yan sa meter. Tapos, yung R23 naman, distance between R2 and R3. So, this one is the R23, which is also 10 cm, converted 0.1 meters. Ang problem natin or yung sinolve pa natin is yung R13. Notice na nagpo-form sila, ito na lang, nagpo-form sila ng right angle or right triangle. So ito can be computed using the Pythagorean theorem. Kaya ito, square root of 0.1 meter squared plus 0.1 meters squared, the answer would be 0.14 meters. Or, pag kinonvert mo naman, kaya dito, naka-cm siya, 14, pareho lang sila, no? And then, don't forget to write the K para hindi mo rin siya makalimutan yung value pag nagsisolve ka na.
Ayan. So, ang required natin is total electric potential energy. And to get that, we're just going to use the equation that I have shown you a while ago. That is sigma EPE is equal to KQ1 Q2 all over R12 plus KQ1 Q3 all over R13 plus KQ2 Q3 all over R23. And then for the solution, ang haba niya na, di ba? So, ayan, substitute mo lang lahat at huwag mong kakalimutan na isama yung sign ng charges natin. So, kung positive charge siya, isama mo yung positive. Pag negative charge siya, isama mo yung negative. Pero sa calcu, kahit huwag mo na ilagay yung positive kasi understood, pag walang negative sign, positive na yon, baka mamali ka pa ng pindot at mamali pa yung sagot mo, no? And finally, we will come up with the total electric potential energy of 3.99 times 10 raised to positive 13 joules. Sobrang laki nitong energy na to, hindi kinakaya ng powers ko. Kasi nga, ang lalaki ng charges na given sa ating problem, no? And then, let's have the example problem number 2 found in University Physics. Again, Eratom, 14th edition lang po ang meron ng lola nyo. Ayan. Sa problems to, makikita mo, 23.8. Sabi dito, 3 equal 1.40 microcoulomb point charges are placed at the corners of an equilateral triangle with sides 0.3 meters long. What is the potential energy of the system? Huwag mo nang i-mind itong eme-eme niya rito, no? Okay? Ayan, hindi siya nakaka-apekto. So again, ganun ulit. Wala rin tong um, diagram. So ganun ulit yung gagawin natin. Yung, dahil 3 equal naman to, wala ka ng problema sa pagiging sunod-sunod nila, no? Pero ang problema natin dito yung arrangement nila. Actually, hindi rin natin problema yung arrangement kasi equally spaced din naman sila. Pero para pare-pareho tayo ng diagram, ganun ulit, ang movement naman natin pag triangle ay clockwise pa rin. So, dito tayo magsisimula sa taas, 1, tapos 2, tapos 3, okay? So for the given, equal naman daw Q1, Q2, Q3. So ganyan ko na lang siya sinulat. Tapos nakalimutan ko pa yung equal sign dito. Talaga naman. So that may equal sign dyan. The values of all of this are positive 1.4 times 10 raised to negative 6 coulomb. Naman, paano ba nalaman na positive yan? Walang negative sign. So pag walang negative sign, we assume it's positive. Okay? And then, yung R12, ito yon distance nila. Yung length daw kasi ng triangle, pag equilateral, di ba, equal yung lengths ng side. So, ito yung R12 natin. That's 0.3 meters. Tapos, ito yung sign, di ba, sa geometry, pag nilagyan mong guhit na ganyan, ibig sabihin, equal sign sila. Sa equal length pala. So, R23 naman to. Tapos, ito naman yung ating R13. Pare-pareho lang din na 0.3 meters. And then, the K, don't forget, let's have the required. It's still the total electric potential energy of the system. Same equation we're going to use. And then, substitute, medyo mahaba-haba kesa dun sa first sample problem natin kasi ito naka-micro na to, no? Ayan, always express the given and then the inputs in your solution in terms of the standard unit. So kung may nakita kang ito, micro, ang equivalent ng micro ay times 10 raised to negative 6. And then the final answer is 0.18 joules. So ito maliit lang kasi ito yung mga normal na point charges or values of point charges. Okay? So, on your own, hindi na kailangang i-send through the Padlet link kasi wala tayong Padlet link. Ito sana ay kung nakasynchronous pa tayo. It would help you to differentiate EP, EPD, and EPE if you're going to answer this modified Venn diagram. You have to summarize them all, no? So, dito sa blue, ikaw mamili. Kung sa blue, si EP, sa red, si EPD, tapos sa green naman, si EPE. So basically, kung saan sila nag-overlap, yun yung similarities nila. So kung nag-decide ka na dito yung EP, isusulat mo dyan sa blue lang, yung unique characteristics ni EP.
Tapos dito naman, nag-decide ka na si red ay EPD. Ayan. So dito sa nag-overlap sila, yung similarities ni EP at saka ni EPD. Tapos dito sa pinakang gitna, kung saan lahat sila nag-overlap, yung nakikita mong similar, kung meron man kasi hindi ako sure, feel ko lang silang major similarity, no? Ayan. So, dito, ayan, yung similarities naman nilang tatlo. Alam ko naman matatalino kayo. Alam niyo kung paano gumawa ng Venn diagram, no? Ayan. Thank you for listening to the last part of LAP 3 na anong tawag dito, girl? Na lecture video. The next one would be all about LAP 4 and the topic will be capacitance and dielectrics. So magkakaroon na tayo dito ng mga pahapyaw na circuits na ang nakalagay ay mga capacitors. Okay? Ayun lang. Thank you again and see you on our next lecture video.